Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin mga kababayan, mga ka-analyze, itong naging mainit na usapin pag-i-interview ho ni Miss Karen Davila, no? Yung mainit na pag-interview niya rito kay Congressman Terry Ridon. Nang ano yata ito, ako Bicol Party List yata ito si Representative Terry Ridon, na kung saan ay parang lumalabas yata kasi mga kababayan, yung inilabas ho na 15 contractors ni PBBM, kasi nga para sa akin, kaya si PBBM ang naglabas nito, imposibleng ilabas ng Senate ito, imposibleng ilabas ng House ito. Kaya si PBBM ang naglabas para masimula na ang usaping ito. Kasi sino namang tanga na maglalabas dyan sa kamera ng 15 contractors na kung saan may mga madadamay sa kanila. Imposible naman wala nga silang source about dito. Pagdating sa mga iba't ibang issue, may mga source sila. Keso ganito, keso sa ganyan. Bakit yata pagdating dito sa flood control, tila tahimik yata yung mga ibang grupo dyan, tulad ng Quadcom, tulad ng ganito. Kung tutuusin, ngayon lang ho nagkaroon ng usapin, nagsasalita ang iba't ibang mga taga-house about dito dahil naglabas na si Pangulong Bongbong sa 15 contractors. Pero nung hindi pa nilalabas si Pangulong Bongbong Marcos itong 15 contractors sa tahimik itong mga mambabatas na ito. Lumalabas kasi mga kababayan yung isang contractor dun ho sa 15 na inilabas ni Pangulong Bongbong na list na 15 contractors. Lumalabas yung pang-8 doon na SunWest Incorporated contractor, sa SunWest yata, SunWest Incorporated, ay lumalabas, isa sa mga may-ari at founder, eto hong si Congressman Saldico. Ito ho yung ano yun, contractors yun, teka. Ayan, SunWest Incorporated. Pang-8 sa 15 binanggit ho ni Pangulong Bongbong, lumalabas si Congressman Saldico, isa sa mga may-ari niyan. Nako po. Isa sa mga may-ari at siya ang founder. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan kasi lumalabas parang marami natin takot kay Saldico dyan. Pakinggan natin. Projects na flood control, they were given 10 billion pesos. Ang founder nun si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects. Nako po. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress. Ito nga yung sinasabi ko 2025 niyan, 26, 27, 28. Baka mamaya tapos na ang termino ni PBBM, wala man lang mapaparusahan, madidimanda, makukulong na mga mambabatas dito o sino man politiko. Baka isisilang lahat ito sa DPWH, baka isisilang lahat ito sa mga contractors. At itong mga politikong ito ililigtas na nila ang kanilang sarili. Sila na tatakipan, isisisi na lang lahat sa flood control. Uy natin. Owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... Now, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder of, he is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. So will they be called? And yes, you will call them? Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked to... Alam nyo mga kababayan, ang isang tao malalaman mo pagka consistent or inconsistent sumagot Malalaman mo pag may pinangingilagan kahit umating dyan si Saldico sa gagawin yung hearing, kung kayo man ang mag-hearing sa kapwa niyo mambabatas na according kay Sandro Marcos, anak ni PBB, may hindi siya agree na taga-house mismo ang mag-iimbestiga niyan. Kasi nga
Unang-una, wala pang nilalabas na mga pangalan. Sino sangkot dyan? So, mamaya, yung mag-iimbestiga dyan, sangkot din pala siya. Or hindi man sangkot ang mag-iimbestiga, kumparin niya naman yung mga ibang mambabatas dyan, nag-iimbestigahan niya na maaaring hindi niyo masabi, kahit wala siya sa listahan, naambunan din. Dahil magkakasama sila dyan. So, parang lumalabas kung sakali si Saldico, si Congressman Saldico, maanyayahan dyan sa hearing na yan, baka ang klase ng pag-iimbestiga dyan, malamya. At hindi pa natin masasabi kung yung mga ilalabas nilang ebidensya, documents, kumpleto. Or baka yung mga documents na yan, yan pa ang magliligtas sa isyong yan, sa mga ibang mambabatas dyan sa issue na yan. Tuloy natin. Sit before the Tri Committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself from the West. I mean, Representative Riton, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. But again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law. No? So, ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger for the investigation, whoever it is, whether legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino naman contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? Diba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. Paano hindi niya maglalakas loob ang isang contractor na gumawa ng substandard na mga flood control, bago nila gawin yun, nahati na yung pera, na ibigay na kung kani-kaninong politiko. So, hindi na buo yung budget. So, maglalakas loob na rin sila na kung ano na lang yung budget na nandiyan dyan para sa flood control, yun na lang ang gagastusin. Dahil nabiyak-biyak na yung pera kung merong congressman man na nahatian na doon sa distrito niya nagagawa ng flood control na contractor, interesado pa ba siya kung yung flood control na yan standard yan, hindi substandard, nahatian na ako, pakailan ko pa dyan. Ba't ko questioning ko pa yun? Okay ba yan? Baka may problema dyan, baka may burilyaso dyan, nasupal pala na ako, nabigyan na ako. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be able to see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis. Ito po actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the hearing in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the president, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard projects, anomalies related to... Then why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? And kailangan natin to do a step by step. This is not a witch hunt, Karen. I think we have to be able to explain to the people how the process actually works for us to be able to see where the policy... Ang mahirap nga nito sa Senate, yung mga senador doon, walang kinalaman sa flood control. Sa Congress, wala rin kinalaman sa mga flood control na katiwalian. So, malilinis kayo lahat. So, isisisi na lang lahat sa mga contractors. Nako po. Gaps are, and to make sure that the gaps are actually plugged. No? Kaya no less than Majority Leader Sandro Marcos had already stated na gusto niya yung bill ni Senate President Cheese na to further expand yung pong mga disclosures and prohibitions po ng mga magkakamag-anak ng mga politiko na sumasali po sa mga kontrata ng gobyerno.
Yung SunWest Incorporated had 70... Ayan mga kababayan, ewan natin kung talagang taga-house din mismo ang mag-iimbestiga sa kanilang sarili. Sa kanilang mga kasamahan. Kasi nga sabi si Pangulong Bongbong bagawa raw ho ng investigation bodies. Hindi malaman kung sino-sino yung mga yan, o taga-Senate ba o taga-Congress ba. Dyan ho sa Senate, nagsimula na ho kahapon, Blue Ribbon Committee. Nangunguna ho dyan si Senador Marcoleta na ayan, nandiyan dyan si naghuhugas kamay na agad si Villanueva. Concern na concern daw sa mga binaha. So, ewan natin kung sino ang sigurado wala naman kasi ang amin nito Wala nga amin sa senador, wala nga amin sa Congress, wala rin nga amin. So, parang lumalabas dito, malawakang korupsyon ito mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.